Kung iniisip mo na alam mo na lahat ang tungkol sa baka, mag-isip ka muna ng isa pang beses. Ang mga lahi ng bakang ito ay napaka-espesyal, napakabihira, at sobrang mahal na babaguhin nila ang iyong pananaw sa kagandahan at halaga ng mga baka. Pinag-uusapan natin ang mga bakang mas mahal pa kaysa sa mga mamahaling sasakyan, na kung saan may mga presyo silang tiyak na magpapanganga sa iyo at magpapaiyak sa iyong pitaka. Mula sa mga bakang mukhang kakaiba hanggang sa isang genetic marvel na may napakalalaking kalamnan na parang araw-araw itong nagbubuhat sa gym. Mayroon ding isang lahi na may mga sungay na sobrang haba na kung saan kaya nitong talunin ang isang maliit na kotse sa isang harapan ng labanan. Narito ang 10 sa mga pinakamahal na baka na ngayon mo pa lamang na makikita. Number 10, Gujarat. Mula sa lupain ng mga pampalasa at spirituality, ang Gujarat cattle ay isa sa pinakamalalakas at pinakamatibay na lahi ng baka. Hindi sila iyong magagarbong baka na nangangailangan ng mataas na pangangalaga. Ang Gujarat ay parang maaasahang kaibigan sa mundo ng mga baka. Laging nandyan kapag kailangan mo sila, lalo na kung ang hanap mo ay masaganang gatas at mahinahong ugali. Mayroon silang makintab na itim at puting balahibo, kaya minsan ay nagmumuka silang formal na bihis sa mundo ng mga baka. Ngunit hindi lang ito tungkol sa hitsura. Ang lahi ng bakang ito ay nilikha upang kayanin ang matitinding tropical na klima ng India. Pagdating sa laki, hindi sila basta-bastang baka. Karaniwang tumitimbang ang mga inahing Gujarat ng 500 hanggang 550 kilos, habang ang mga toro ay umaabot sa 900 kilo. Dahil sa kanilang malaking katawan at matibay na pangangatawan, sila ay perpekto para sa produksyon ng gatas at pagsasaka. Kung iniisip mong magkaroon ng isang Gujarat sa iyong koleksyon, maghanda kang gumastos ng humigit kumulang $15,000 at oo, ito ay napakalaking halaga para sa isang baka. Number 9, Angus. Ang Angus ay ang pinakasikat na lahi sa industriya ng karne, kilala sa kanilang malambot at makatas na laman, pati na rin ang kanilang makikintab na itim na balahibo. Sa madaling salita, sila ang pangunahing pagpipilian ng mga mamahaling steakhouse. Nagmula sa Scotland, ang Angus cattle ay tila mga VIP sa mundo ng baka. Laging pormal ang itsura dahil sa kanilang eleganting itim na balahibo. Bagamat may mga pagkakataon na makakakita ka ng pulang Angus kung gusto nilang mag-iba ng estilo. Pagdating sa laki, sila ay medium-sized beef powerhouses. Karaniwang tumitimbang ang mga inahing Angus ng 550 hanggang 650 kg, habang ang mga toro ay umaabot ng 850 hanggang 950 kg. At pagdating sa kanilang market value, siguradong mataas ang kanilang presyo. Sabihin na lang natin na ang pagmamay-ari ng isang Angus ay parang pagkakaroon ng mamahaling sasakyan sa iyong garahe. Ang isang dekalidad na Angus Bull ay karaniwang nagkakahalaga ng $5,000 hanggang $8,000, ngunit ang mga pinakamagaganda at pinakabihirang lahi ay maaaring umabot sa hindi kapanipaniwalang presyo. Halimbawa na lang si HA Cowboy up 5,405, isang Angus Bull na lumabas sa auction ring na may presyong $350,000. Hindi lang ito simpleng halaga. Ito ay isang matinding pahayag ng halaga at kalidad. Number 8, Dexter. Sino ang nagsabing hindi pwedeng maging maganda ang mga bagay na maliit? Ang Dexter cows na nagmula sa luntiang isla ng Ireland ay parang mga compact cars sa mundo ng mga baka. Perpekto para sa mga taong naniniwalang hindi lang sukat ang mahalaga. Ang Dexter ay ang pinakamaliit na lahi ng baka sa Europa. Kaya sila ay tamang-tama para sa mga maliliit na bukirin o para sa sino mang gustong magkaroon ng baka na hindi nangangailangan ng malawak na espasyo. Ang mga inahing Dexter ay may timbang na 300 hanggang 350 kg, habang ang mga toro naman ay umaabot ng 400 hanggang 450 kg. Kaya naman madali silang alagaan at pangasiwaan. Bukod sa pagiging mabuting pinagkukunan ng mataas na kalidad na karne, sila rin ay nagbibigay ng disenteng dami ng gatas. At pagdating sa presyo, ang Dexter ay mas abot kaya kumpara sa ibang specialty cattle breeds. Maaari kang makabili ng isa sa halagang $1,000 hanggang $15,000, depende sa kalidad at pedigree ng baka. Number 7, Belted Galloway. Sunod naman, ang Belted Galloway cows o mas kilala bilang Belties. Dahil sa kanilang natatanging puting guhit sa gitna ng kanilang itim na katawan, parang palagi silang nakasuot ng tuksedo. Kakaiba, di ba? Kung may black tie event ang mga baka, siguradong sila ang unang nasa guest list. Nagmula sa Scotland, ang Belted Galloway ay mga medium-sized cattle na karaniwang tumitimbang ng 1,000 hanggang 1,500 pounds. Huwag mong hayaang lukuhin ka ng kanilang fluffy na balahibo. Ang mga bakang ito ay matibay,
at kayang tiisin ang malupit na lagay ng panahon, kaya naman kilala sila sa kanilang tibay at estilo. Pero hindi lang ito tungkol sa kanilang eleganteng hitsura. Ang Belties ay kilala rin sa mataas na kalidad ng kanilang karne. Pagdating sa presyo, maaaring mag-iba-iba ang halaga ng isang belted Galloway depende sa edad at pedigree. Ang isang magandang baka ng walang rehistro ay maaaring nagkakahalaga ng $1,000. At kung nais mong magkaroon ng isang rehistradong belted Galloway bull, maghanda kang gumastos mula 4,000 pataas. Isipin mo na lang, dahil sa kanilang sosyal na hitsura at mataas na kalidad ng karne, ang pagmamay-ari ng isang Beltie ay parang pag-i-invest sa isang mamahaling sasakyan na pwede mong kainin. Number 6, Devon. Balik tayo sa ating compact na kaibigan, ang Dexter Cow. Kung ikukumpara sa mundo ng sasakyan, sila ay parang smart car, maliit, episyente, at nakakagulat na may maraming kayang gawin. Nagmula sa Ireland, ang Dexter ang pinakamaliit na rehistradong lahi ng baka sa Europa. Ang mga inahing Dexter ay tumitimbang ng 300 hanggang 350 kg, habang ang mga toro naman ay umaabot ng 400 hanggang 450 kilos. Bagamat maliit ang kanilang sukat, napakalaki ng kanilang kontribusyon sa agrikultura. Ang Dexter cattle ay triple threats. Ibig sabihin, magaling sa produksyon ng karne, mahusay sa produksyon ng gatas, madaling alagaan. Ang kanilang karne ay kilala sa mataas na kalidad at masarap na lasa, habang ang kanilang milk production ay robust para sa kanilang sukat na may mataas na butter fat content. Dahil dito, ang kanilang gatas ay perpekto para sa paggawa ng malapot at malinamnam na dairy products. Sa kabila ng kanilang husay at pagiging versatile, maaari kang makakuha ng isang Dexter cow sa halagang $6,000, depende sa kalidad at pedigree nito. Isang solidong puhunan para sa isang baka na parang all-in-one na multitool na kayang gawin halos lahat. Number 5, Gelbvieh. Mula sa magagandang lambak ng Bavaria, Germany, hindi tayo pupunta para sa beer o bratwurst, kundi para sa Gelbvieh cattle, ang jack at Jill of all trades sa mundo ng baka. Tulad ng ipinapahiwatig ng kanilang pangalan na Gelb ay German para sa dilaw, ang kanilang kulay ay isang halo ng gintong pula hanggang kayumanggi. Ngunit hindi lang sa kulay sila namumukod-tangi, ang kanilang timbang at laki ay kahanga-hanga rin. Ang mga inahing Gelbvieh ay may timbang na 700 hanggang 900 kg, habang ang mga toro ay umaabot ng 1,100 hanggang 1,300 kg. Ang Gelbvieh ay isang dual-purpose breed, ibig sabihin, mahusay sila sa parehong karne at gatas. Kung gusto mong gumawa ng keso o magluto ng steak, ang Gelbvieh ang tamang baka para sa iyo. At pagdating sa presyo, maaari kang makakuha ng isang Gelbvieh sa halagang $6,000, isang patas na presyo para sa isang baka na mas magaling pa sa multitasking kaysa sa karamihan ng mga smartphone. Number 4, Charolais. Ang Charolais ay ang haute couture na mga modelo sa mundo ng baka. Nagmula sa Charolles, France, isang lugar na kasing sopistikado ng tunog ng pangalan nito. Ang Charolais ay madaling makilala dahil sa kanilang makremang puting balahibo at matipunong katawan, na parang maaari silang lumabas sa pabalat ng isang Vogue Farm Edition kung meron mang ganoon. Pagdating sa sukat, hindi gaanong magaan ang mga Charolais. Ang mga inahing baka ay may timbang na humigit kumulang 700 hanggang 900 kilograms, habang ang mga toro naman ay tunay na mabibigat, na umaabot sa 1,000 hanggang 1,200 kilograms. Dahil sa kanilang kakayahang mabilis lumaki at magbuo ng muscle, ang Charolais ay isa sa mga paboritong lahi ng mga tagapag-alaga ng baka para sa karne. Kilala ang kanilang karne bilang malambot, malasa at liyan o hindi gaanong matataba. Kung gusto mong magdagdag ng French flair sa iyong kawan, ang isang Charolais ay maaaring nagkakahalaga ng humigit kumulang $4,000. Number 3, Wagyu cows. Ang Wagyu cows mula sa Japan ay nagdala ng marbling sa bagong level, gumagawa ng karne na sobrang malasa at malamantikilya, na parang natutunaw pati ang iyong pitaka. Kung may luxury tax ang mga baka, tiyak na kasama ang Wagyu sa babayaran. Hindi ang Wagyu ang pinakamalalaking baka sa bukid, ngunit kahit 600 hanggang 900 kg lang ang timbang nila, hindi ito hadlang sa kanilang kasikatan. Huwag paluloko sa kanilang laki, dahil sila ay naglalakad na parang gold mine. Ang tunay na yaman ng Wagyu ay nasa kanilang karne, partikular sa kanilang taba. Magaganda at puting intramuscular fat streaks na perpektong marbling sa bawat hiwa at siguradong malamantikilyang sarap sa bawat kagat. Kung gusto mong magkaroon ng isa sa mga bovine beauties na ito, maghanda kang gumastos ng humigit kumulang $30,000. Sa halagang iyon, baka inaasahan mong mangmuo ito sa Japanese, pero sa halip,
Tahimik ka lang nitong huhusgahan anuman ang iyong wika. Number 2, Piedmontes. Dumarating ng malakas mula sa Italy, ang mga baka ng Piemontes ay ang payat, mabangis na makina ng masel sa mundo ng mga lahi ng baka. Ang mga bakang ito ay mula sa Piedmont at mukhang parang nagsasanay na sa gym mula nang sila'y isinilang salamat sa isang genetic trait na tinatawag na double muscling. Ang Piemontes ay may katamtamang laki, kung saan ang mga inahing baka ay karaniwang may timbang na humigit kumulang 600 hanggang 700 kilograms at ang mga toro naman ay umaabot sa 900 hanggang 1,000 kilo. Ngunit hindi lang ang kanilang lakas ang kahanga-hanga. Ang kanilang karne ay kilala rin bilang payat at malambot. Isang pangarap para sa sino mang mahilig sa karne na gusto ng malusog ngunit masarap na pagkain. Ang mga Italian stallion na ito ay pangunahing pinalalaki para sa kanilang karne, na may mataas na presyo dahil sa kalidad nito at sa pagiging bihira ng lahi sa labas ng Italy. Aabutin ka ng humigit kumulang 10,000 hanggang $15,000 kung gusto mong magkaroon ng isang Piemontese. Number 1, Neolor. Magtungo tayo sa Brazil para makita ng malapitan ang Nore na posibleng ang pinaka-relax na baka sa ilalim ng araw, literal. Ang lahing ito ay nagmula sa India, ngunit ngayon ay naging superstar ng industriya ng baka sa Brazil. Ang Nuri cattle ay hindi ang malambot at cute na uri ng baka. Sila ay makinis, may maiksing puting balahibo na sumasalamin sa araw, at may bukol sa likod na hindi lang basta dekorasyon. Nakakatulong ito upang manatili silang presko sa init. Ang mga inahing baka ay may timbang na humigit kumulang 400 at 50 kilo hanggang 550 kilo, habang ang mga toro naman ay umaabot sa 600 at 50 kilo hanggang 700 at 50 kilo. Ginagamit ang Nure pangunahin sa produksyon ng karne at tunay silang magaling dito. Matibay at matatag sila, resistente sa mga parasito at kayang gawing dekalidad na karne ang mababang kalidad na damo. Ngunit hindi lang ito basta baka. Ang mga pinakamahusay na uri ng Nure ay maaaring umabot sa napakataas na halaga. Halimbawa na lang ang sikat na Vittoria 19, isang Nure cow na nabenta ng mahigit $1 milyong, patunay na walang limitasyon ang halaga ng prime genetics sa isang baka na kayang mabuhay sa matinding klima. Salamat sa pagsama sa paglalakbay na ito sa mundo ng natatangi at mamahaling mga baka. Huwag kalimutang i-like, magkomento at mag-subscribe para sa mas marami pang kamanghamanghang kwento tungkol sa mga hayop.